916 pamilya apektado daw po ng gulo sa Mama Sapano. Aba, meron na naman bang gulo dyan? I-report sa atin ni Noreen Igonia. Noreen, mayong buntag! Emosyonal si Ginang Rohani Calupindo, 36 anyos, may 3 maliliit pang mga anak nung kanyang sinalaysay ang naranasan nang minsan silang naipit sa bakbakan ng 2 grupo sa kanilang barangay sa Pimbalacan, Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Ayon sa kanya, lubusang naapektuhan ang kanilang kabuhayan at pag-aaral ng kanyang mga anak, kaya hiling nila mahinto na ang gyera sa kanilang lugar. Umabot na sa 4 na barangay ang naapektuhan ng gyera sa lugar at ito ay ang Barangay Daladap, Dasikil, Pimbalacan at Tucanalipaw na nag-umpisa noon pang Abril 2 nitong taon. Namin matigil na yung gulo dito sa amin. Kasi nakakasawa na yung ganitong buhay. Lagi na lang umaalis. Tapos nadadami pa yung mga bata. Natigil yung pag-aaral. Ngayon hanap buhay namin, natigil na rin. Sana hindi na ito mauulit. Nakakatakot na. Isa lamang ang pamilya ni Rohani sa 960 na pamilya mula sa 4 na barangay na naapektuhan na sa gyera na nag-umpisa sa gulo ng 2 angkan dahil sa away sa lupa. Ngunit ito ay lumaki nung ang isang grupo ay pinanigan ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF at ang kabilang grupo naman ay pinanigan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. 2, April 3, yung nagkaroon po ng conflict or land raid which is common naman po sa ating lugar hanggang sa lumaki na po. Ito po ay sa Tucanalipaw, Dasikil and Barangay Pimbalacan po. Yung 2 grupo na yun is grupo po ni Jainuddin Caro, which is kalaban niya po is yung si Commander Badruddin po. Yes po, is yung kapatid po ni Jainuddin Caro ay parang pinampihan ko siya ng armed group na BFF po. And then yung kalaban niya is si Commander Badruddin, which is affiliated po sa 118 Base Command. Kasama na din po si Ustad Suhaid po na sumuport po sa kanya laban sa mga kaaway po na BFF. Kinumpirma rin ni Police Lieutenant Colonel Christian Villones na umabot na sa 5 ang nasawi sa mga kombatan sa magkaaway na grupo habang wala namang naitalang casualty sa hanay ng pamahalaan at ng mga sibilyan. May mga kagamitan at pangkabuhayan na rin ng mga sibilyan ang sinunog kaya ito ay ikinabahala ng lokal na pamahalaan. Nananawagan naman sa Pangulo ang mga otoridad na matulungan silang maresolba ang gulo sa naturang lugar. Kaya nga, ang pananawagan namin dito sa LGU, kailangan natin talaga yung strong commitment at intervention ng farm leadership. Kasi itong mga tao na ito ay integral part ito ng farm government. Mga ito, yung tinatawag natin BIAF, Bangsamoro Islamic Armed Forces. Ngayon silang nag-impedro. Habang humingi na rin ng tulong ang Mama Sapano LGU sa BARM na pumagitna na sa pangyayari upang mabigyan ng kapayapaan ang pamumuhay ng maraming residente sa lugar na hindi naman sangkot sa away ng 2 grupo. Immediate na assistance lang na basic assistance lang kaya namin i-provide like yung mga pagkain, mga tubig. Pero yung pangmatagalan po, yun po yung challenge sa amin na medyo kasi itong mga grupo din na naglaban-laban is medyo malalaking grupo na rin ito. So parang hindi na rin, parang labas na rin sa sakop namin na hindi na namin napokontrol sa level lang namin sa municipio. Although ang butihing mayor po namin, lagi po siyang nandyan, active po yan siya kapag may bakbakan, nandyan po siya. On the spot po yan siya nakikita kahit hindi po siya showy sa media. So yun lang, lagi niyang, ang number 1 na priority po talaga namin, yung seguridad talaga ng mga namin, ng mga community. Sa ngayon ay namahagi na ng tulong para sa mga apektadong pamilya ang lokal na pamahalaan ng Mama Sapano. Ako si Noreen Igonia para sa 100% Balita.